At para sa ating mga balita, NATO tutulong na sa Asia laban sa China. At dalawang opisyal ng China sinupalpal ni Gibo Teodoro. Tila nagpasiklab ng tensyon ang mga talumpati ni French President Emmanuel Macron sa IISS Shangri-La Dialogue na ginanap sa Singapore. Sa kanyang talumpati, binatikos ni Macron ang China dahil pinababayaan lang daw nito ang paglaki ng programang nuklear sa North Korea. At sinabi pa na hindi pwedeng magsawalang kibo na lamang ang NATO sa mga nangyayari sa Asia. Ayon kay Macron, ang pananahimik ng China ay dahil umano sa panghihimasok ng North Korea sa mga operasyong militar sa Europa. Giit ni Macron na kung gusto ng China na huwag makialam ang NATO sa Asia, dapat ding pigilan ng China ang North Korea sa pakikialam nito sa mga ginagawa ng puwersang Ruso sa Europa. Ang mga pahayag ni Macron ay tila pagbabago mula sa dati niyang pag-aalangan sa papel ng NATO sa Asia. At posibleng pahiwatig din ito na nagbago na rin ang pananaw ng NATO sa usaping seguridad sa gitna ng lumalalim na relasyon ng Russia at North Korea. Bilang halimbawa, binanggit ni Macron ang desisyon ng Ukraine na isuko ang kanilang mga nuclear weapons noong 1991 at idiniin niya ang mahirap na sitwasyon ng mga bansang hindi malalakas kapag nakakaengkwentro sila ng mga agresibong bansa na may nuclear weapon. Linawin nga natin ito. Napakahirap din kasi ng sitwasyon sa Europa. Kapag ang Ukraine na bansang isinuko ang kanilang nuclear weapon noong 1991 ay paulit-ulit na inaatake ng Russia, paanong hindi mag-aalala ang ibang bansa? Ang North Korea ay gumagawa ng napakalaking nuclear arsenal na hindi man lang pinagbabawalan ng China, at ngayon ay nakikipag-alyansa pa sa Russia na isa ring may nuclear weapon at permanenteng miyembro ng UN Security Council, na dapat sana'y responsable din sa kanyang mga kilos. Ano nga bang dapat gawin ng mga bansa sa rehiyon na nangangamba sa DPRK? Ano bang dapat isipin kung may pananagutan silang pangalagaan ng seguridad ng mga mamamayan? Ang talumpati ni Macron ay sinabi niya matapos pasalamatan ni Russian Security Council Secretary Sergei Shoigu ang mga sundalong North Korean dahil sa pakikilahok nila sa mga military operations ng Russia sa Kursk region. Ito ang kauna-unahang beses na nagpasalamat ang isang Russian official sa pagdating ng mga sundalo ng DPRK sa mismong lugar ng digmaan. Muli ay nais kong pasalamatan ang ating mga kasamahan mula sa Democratic People's Republic of Korea para sa kanilang pakikilahok sa pagpapalaya ng Kursk region. Nakipaglaban sila kasama ng aming mga sundalo, magkasama sa iisang trend upang palayain ang rehiyon. Tulad ng paulit-ulit na sinasabi ng aming Pangulo, ipinakita nila ang matinding tapang at kabayanihan na para bang sarili nilang bayan ang kanilang ipinaglalaban. Sinamantala ni Macron ang pagkakataong yon para dalhin ang atensyon ng lahat sa Beijing. Iginiit niya na hindi dapat isipin ng China na hindi makikialam ang NATO sa Asia habang ang mga puwersa ng North Korea ay nakikipagdigma sa ilalim ng Moscow sa Europa. But sure enough, our challenges. Pero totoo naman, ang mga hamon na ating kinakaharap ay hindi lamang magkakatulad, ito ay talagang magkakaugnay. Nagiging magkakaugnay ito dahil kung titingnan natin ang mga nangyari noong isang taon, ako pa mismo ang tumutol sa pakikialam ng NATO sa Asia, dahil para sa akin, ang N ay nangangahulugang North Atlantic. At hindi ako naniniwala na dapat makialam sa mga gerang nangyayari sa ibang panig ng mundo. Pero sa nangyayari ngayon, ang North Korea ay naroon sa tabi ng Russia sa kontinente ng Europa. Malaking kwestiyon ito para sa atin. Kaya kung ayaw ng China na makialam ang NATO sa Timog Silangang Asya o sa Asia, dapat nitong tiyakin na hindi rin makikialam ang DPRK sa mga nangyayari sa Europa. They should prevent clearly DPRK to be engaged on the European soil. Dahil dito, malinaw ang mensaheng nais ipahatid ng Pangulo ng France. Muling isinasaayos ng Europa ang prinsipyo nito at kung patuloy na ipagtatanggol ng China ang North Korea sa pakikialam nito sa Europa, posibleng isang araw ay ang NATO naman daw ang makialam sa mga nangyayari sa Asia. Sa ibang balita, dalawang opisyal ng China sinupalpal ni Gibo Teodoro. And from China, Xizang,
Maraming salamat, Dr. Chipman. Ang aking tanong ay para sa Defense Minister ng Pilipinas. Kamakailan, sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio na ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay isang proxy war sa pagitan ng mga nuclear powers at kailangang tapusin na ito. Pero ang Estados Unidos ay patuloy na nagbebenta ng mas maraming armas sa rehiyong ito at naglalagay ng mas maraming base militar sa Pilipinas. Kung kailangang tapusin ang proxy war sa Europa, hindi ba kayo kinakabahan na baka magsimula naman ang isang proxy war sa Asia? Maraming salamat. Also from China, Da Pengqi. Salamat, moderator. Una po, isang maikling komento lang. Sa totoo lang ay iginagalang ko ang pananaw na ibinahagi sa atin ng Deputy Prime Minister ng Thailand. Sinabi niya na dapat nating itaguyod ang kooperasyon at pagkakaisa, hindi ang pagkakawatak-watak. Kaya sa tingin ko'y hindi nararapat na lagyan ng Lithuania ng kung ano-anong bansag ang China, dahil malinaw na ito ay isang uri ng retorika na ang layunin ay maghasik ng pagkakabaha-bahagi dito sa Asia. At ang tanong ko naman ay para sa Secretary of Defense ng Pilipinas. Tulad ng alam natin, parehong may mga issue ang Vietnam at Malaysia sa China pagdating sa South China Sea. Pero matagumpay nilang naisasaayos ang mga pagkakaibang ito sa China sa maayos na paraan. Kaya ang tanong ko, bakit hindi ito kayang gawin ng Pilipinas? Ngayon, para naman sa dalawa nating kinatawan galing sa China, nais kong sagutin kayo ng isahan na lang. At salamat sa inyong mga sinabi na punong-puno ng propagandang nakatago sa inyong mga tanong. Una, tungkol sa pagkukumpara ninyo sa Pilipinas, Malaysia, at Vietnam, huwag nating kalimutan na bagamat tayo ay mga kasapi ng ASEAN, tayo ay mga soberanong bansa. Bawat isa ay may sariling teritoryo at soberanya. At sigurado ako na kung ang ginagawa ng China sa Pilipinas ay ginagawa nyo rin sa Malaysia o sa alinmang bansa sa ASEAN, makakakita kayo ng ibang reaksyon mula sa kanila. At sigurado yun bilang kapatid sa ASEAN, ang Pilipinas ay tiyak na tatayo kasama ng kapwa nitong ASEAN na bansa sa oras ng pangangailangan para suportahan at ipagtanggol ang alituntunin ng international law at UNCLOS. Bilang mga miyembro ng UNCLOS, dapat nating suportahan ito. Tungkol naman sa pakikipag-usap sa China, ikinalulungkot ko sa aking personal na opinyon. Ang paraan ng pagtatanong ay nagpapakita ng hindi mapagkakatiwalaang salita ng China kung ikukumpara sa mga ginagawa nito. Gusto ko sanang balikan natin ang taong 1975 sa lugar na tinatawag na Mischief Reef. Noon ay may ilang mga estrukturang kawayan na itinayo roon at sinabi ng China na ito ay pansamantalang silungan lamang ng mga mangingisda. Ngayon ay mayroon na kayo dyan na isang artificial military island. Napakaraming sundalo dyan. Sinasabi ng China na mapayapa ang kanilang mga intensyon. Pero bakit patuloy nitong ipinagkakait sa Pilipinas ang karapatan nito na kinikilala sa ilalim ng international law at ng UNCLOS? At bilang patunay dito, hindi kami nag-iisa. Ni isa ay walang bansa sa buong mundo ang sumusuporta sa claim ng China sa 9-dash line, o sa ideya na ang mga dagat sa 9-dash line ay pag-aari ng China. Ilang mga bansa sa mundo na hindi bababa sa 50 ang nakikiisa sa Pilipinas sa pagbatikos nito sa mga asal ng China sa South China Sea. Wala ni isa ang pumapanig sa China, at wala rin kahit isa ang tumututol sa pagtindig ng Pilipinas laban sa China sa kabila ng mga banta sa aming territorial integrity at soberanya. Kaya't nagpapasalamat ako sa mga miyembro ng kapulungang ito dahil sa inyong suporta. At dahil dito, para maging epektibo ang anumang pag-uusap, kailangang samahan ito ng tiwala. Marami pang kailangang gawin ng China para makuha ang tiwalang iyon at maging isang epektibong kausap sa negosasyon para lutasin ang mga usaping ito. Dapat nating tawagin ang mga bagay sa kung ano talaga sila. At ito ang ating nakikita ngayon. Ito rin ang pinakamalaking balakid sa mga solusyon sa problema o sa mga pakikipag-dialogo sa China. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinyon sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.